Higala maayong adlaw, kini inyo ang ubos na alagad Aralisha May gikan sa City Information Office alang sa atong sinima ng COVID-19 press briefer ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Karon ato ang kauban na ato ang City Health Officer Dr. Rachel Dabadilla, ang ato City Epidemiologist Dr. Joey Rituya, ingon man ang ato ang Medical Coordinator sa National Immunization Program Dr. Aina Grace Chu, ug alang sa kalambuan sa panglawas, ingon man COVID-19 updates, ato ang unahon, ato ang City Health Officer, Dr. Rachel Dabadilla. Good morning, Doc. Malipayon og mahimsog nga adlaw buntag kanatong tanan Cagayan de Oro. And this morning, we will be presenting to you ang mga panghitabo sa Cagayan de Oro when it comes to our COVID response in the last 2 weeks. Kung inyong mahinumduman, wala kita last Monday kay usa kadto ka pista opisyal. So this time we would like to present to you what happened in this 2 weeks nga atong COVID response, no? So in summary, mo kaning na nga kato akong first slide ang katong green. Okay. So atong makita nga duna nakitay ata mag-una ani gusto na ko mag-una ta sa pinakaubos, no, atong number of positive nato, no, cumulative sugod pagini sa sinugdanan agtong Marso 2020 we already have 26,899 ka mga COVID positive ug nadugangan lugar 3 ka kaso. Apan masubo sad kita kay nadugangan kita usa ka death. Kung atong madumduman 950 last week, karon do na nakitay 951 deaths. Pero kaning isa ka kaso nga atong patay, usa kini ka 4-year-old nga ang iyang gikamatyan tetanus, mao na nga gusto nako ma-review ang iyang immunization status, kung natagaan ba kini og immunization sa bata pa kini, wala pa nag-edad og 1-year-old. So you see mga ginikanan, nakita gyud nato ang importansya nga ang tanan mga bata gyud before reaching 1-year-old nga fully immunized gyud unta sila. Kay aron sa kaning mga sakit nga common among sa mga children dili gyud mudangat ngadto sa kamatayon. Katong na tetanus nga bata na nakita usab nga positive sad siya sa COVID. Although ang gikamatyan dili si COVID, si tetanus, apan tungod kay aduna siya COVID na apil na to siya og ihap. Pasalamat ta sa Ginoo kay 104 na lang atong active cases last August 29 aduna kitay 107. Unya sa karon nga semana aduna kitay 31 admitted din na sa atong mga hospitals, NMMC o sa mga private hospitals. Apan aduna sad kitay mga 73 ka mga kaso nga naa sa outpatient lang, no, sa atong mga TTMF o atong mga CIUs. Og gusto na to mabalaan asa ning mga kaso sa katong atong review for the week in next akong sulod nga slide. Okay, so ang next nga slide please. Kana siya gipakita ra man gud to ang between the local and the kuan. So I would like to report from August 30 to September 4. Sa August 30, doon nakitay 13 new, 29, August 29. Okay, we will start with August 29. We have 8 cases, new cases, no? Salamat ta kay kuan na lang, no? 1 digit. Okay. Pero doon na tayo isa nga gi-reswab, positive sa gihapon, so anaa siya nagpabilin sa atong mga TTMF. Apan doon na sad nalipay kita pasalamaton sa Ginoo, do we have 25 recoveries. And then kani atong mga kaso kating 8 new cases, unom ni ana local index, isa kani upward. When we say upward, ato ni silang mga frontliners din sa hospital. And then 1 with local link, and then sa atong nga 25 nga nag-recovered ani 21 certified while 4 giriswab nato og negative gyud. Pagka August 30 medyo taas-taas gamay gikan sa 8 nahimo na karong 13 new cases. Ug sa kaning 13
Duha ni ani atong giritag dito sa Misamis Oriental. Apan mapasalamaton sad kita nga we have 14 recoveries. Sa mga 8 ka kaso, 5 ani local index, 4 returning overseas Filipinos, and then 2 sad ani atong mga frontliners. Okay, so 1 local with link. Okay. The following day, medyo gikan sa 8, 13, karon 18. Okay, basin kuan ni siya bilin-bilin sa namista. Okay. And then kaning 18 cases, 8 ani local index, 4 ani ang atong person deprived of liberty. Pasalamat ta sa atong mga ginsakpan din na sa atong city jail tungod sa ilang gihimo nga pamaagi, no, nga pagsulod gyud sa mga bag-o nga people deprived with liberty, dili din sila dason sagol sa uban, pero ato sa kilang gi-quarantinas o gi-swab sila o nakitaan upat sa ila positive. So at least wala gid sila katong mga positive, wala diretso na sagol sa kadaghanan. Ug doon na sad kitay upat ka mga frontliners nga positive. And then, doon na kita'y tulo ka local with link. Pasalamat sa Ginoo, we have 27 recoveries. Okay, unom ana, giri-swab and then negative, and 27 certified recovered. Pagka September 1, again, we have 18. Busa siguro, mugig kaning mga bilin-bilin sa street dancing, nga wala nagkuan, mag-mask. Okay, so naatay 18 ka mga bag-o nga kaso. Local index ani 8, doon na kitay frontliners unom, and then local with link 2, and then returning overseas Filipino 1. Pero pasalamat ta sa 14 nga nag-recovered. The following day, September 2, salamat, we have 8 new cases, and then 7 ana gani, we have 7 recovered. And then sa 8, puro pag yun sila ang 7 local index, ang 1 local with link. Pagka September 3, we have 12 cases, and then 4 ani local index, 1 local with link. Aduna kitay 1 nga frontliner or apor. Ang isa sad ani returning of overseas Filipinos. Sa 12 cases, doon na kitay giritag kay taga Camigan man siya. And then salamat sa ta sa usa nga naka-recover. On Sunday, aduna lang kitay 3 ka kaso. And then pasalamat na ani. Pero siguro tungod kay wala tay kanang swabbing this time. Although naata from other private, no, nga nag-swab siguro mo na nakakuha tag 3 ka kaso. Isa ani apor or tag-atong mga frontliner, isa katong bata nga namatay, 4 years old, ug kanang isa ka local index. Sa 3 ka kaso, aduna kitay 11 nga na-recovered. Okay, sa summary, in 7 days from August 29 taman September 4, aduna kitay 80 ka bag-o nga kaso. Local index ani 48, ang atong frontliners or kanang din sa hospital 19. Aduna kitay napulo nga person deprived of liberty, and then 2 ka local with link, and then apor with link 2, and then returning overseas Filipinos 2, apan aduna sad kitay 1 ka patay. 3 ka buk atong giritag sa 80 ka kaso, 2 ni ana sa paingon sa Misamis Oriental, 1 paingon sa Camigan. But we are happy that we have 99 recovered cases. Okay, so ang sumpay ana, no, doon na patay mga pahibalo mahitungod sa COVID, ihatag sa atong city epidemiologist Dr. Joey Rituya. Daghang salamat Doc Ching, no? So atong isumpay ang atong mga pagduki-duki sa mga kaso nato sa milabayng semana. Unang tong slide, Sir Jay.
mao ni siya ang ato ang ADAR. Pakita nato dinhi ang ato ang pila ang ato mga kaso sugod nga sugod sa Hulyo 3 kundiin ato na matikdan ang pagsaka sa ato mga kaso sa COVID-19 hangtod kagahapon September 4 doon na tay sumada total nga 976. Makita nato nga nagsaka siya sugod sa July 3 ug nag-peak siya sa may week sa August 7 to August 13 ug pasalamatan nga dunay paghinay-hinay nga pag-ubos sa atong mga kaso kada semana. Atong sumada every week naganam og ubos up to September 3 doon natay from August 28 sapon sa ato ang pista doon na lang tay 82 ka mga kaso for that particular week ug iapil nato ang September 4 sumada siya og 85. So murag atong lantaw nga nagkaanam siya kaubos pero dili kani siya nato kita magkumpiyansa kay nakasabot o nakahibalo kita nga nagsugod na pod ang ato ang face-to-face classes sa ato ang mga kabatanunan o sa ato mga estudyante sa nagkadaiyang mga eskwelahan, pribado man o gobyerno nga eskwelahan ang nagsugod na silang face-to-face last week. So mao nang bantay gyapon ang atong kita sa atong mga labi na sa pahimangno sa atong mga kaginikanan nga hinaot ang atong mga estudyante nga naa sa ilahang mga eskwelahan magtuman gihapon sa atong minimum public health standards. Next slide, Sir Jay. So mao ni siya ang atong mga kaso sa milabayng usa ka semana si August 29 to September 4. Doon nakitay 92 ka mga kaso. Dusi ani ang reinfection. Amo ang ipakita ang reinfection kay kani nagpasabot nga kaning ato mga reinfection kasagaran ani ang atong mga healthcare workers nga naa sa mga nagkadiyang mga health institutions, no, kani sila nag ato ning mga nurses, apil nini ang mga doctors, apil nini ang mga naa sa hospital nga nagtrabaho ug apil pod ang ato ang mga trabahante sa atong Department of Health kundiin sila mismo naa pod sa frontline especially during our pinaslakas nga vaccination kundiin ang atong taga Department of Health nag-ayuda pod, no, o nagtabang pod sa ato ang mga personahe sa ato ang City Health Office. Next slide. So mao ni ang summary sa maong 92 ka mga kaso sa milabayng semana. Ang ilang edad gikan sa 26 kaadlaw. So 26 days to 85 years old nagpasabot lamang kini nga nag-anam nagkabata ang atong mga kaso sa atong COVID-19 with a mean age of 38 years old. Next slide. Ug ang next slide, Sir Jay. So sa atong mga confirmed cases, no, mas daghan ang babae na atong nabantayan, 63% or 58 out of 92 niini ang mga babae, and we only have 34 or 37% ang mga lalaki. Next slide. Kini nga graph or kini nga slide nagpakita lamang nga ang mga edad naon tuod man natay 18 to 59 pero doon na natay gakakita nga mga below 5 years old nga mga positibo sa COVID. Below 1 year old doon na kitay tulo sa milabayng semana, doon na kitay 5 sa 1 to 4 years old ug ang atong 5 to 17 doon na tay 5 pod. So dili po na to kalimtan ang atong mga vulnerable 60 years old and above na agyapon, no, appeal sa atong mga vulnerables. Atong ipakita nini nga slide nga dili kita magkumpiyansa kay nga atong mga kabantanunan labi na gyud ang atong mga newborns doon na natay mga natay 26 days old nga bag-o na to nga positibo. Next slide. Kani nagpakita lamang sa distribution sa atong mga kaso sa 92 ka mga kaso sa milabayng semana kung asa ni sila. Ang pinakadaghan diha sa barangay sa Carmen, then sunod dayon ang sa barangay sa Balulang, then ang sunod ang barangay sa Kauswagan. So mao na ang distribution sa atong mga kaso sa COVID-19 sa milabayng usa ka semana. Next slide. Kani nga chart nagpakita lang sa mga nakitaan nato nga mga kaso kundiin tataw kayo nga dunay mga travel outside Cagayan de Oro. Ang mga kaso nga nakakitaan nato ang kasagaran ani nila going to their duty or asa sila nagtrabaho dinhi sa mga kasilingan ng dapit sa ato ang pulo sa Mindanao.
especially in Misamis Oriental. So doon na sila travel nga tong dapita, pagbalik nila nakitaan nga sila nagpositibo. Doon na po gikan sa travel kaning pinakatapusan nga chart kaning 5 ka buok. Gikan na sila sa gawas sa tuang lungsod sa Cagayan de Oro. Pag abot nila dinhi na doon na sila yung mga reklamo o doon na sila yung mga gipakita ng mga simptomas, nagpaswab sila o nakitaan po silang nagpositibo. Upat ang atong nakitaan nga naka-attend og mga birthday party. So kani sila isa sa mga super spreader events nga ato po gyapon gipa hinumduman ang atong mga katawhan nga ang COVID na agyapon during mga super spreader events sama aning birthday party o kaning mga gathering naaman na yung pagkaon. So mao man ni siya ang higayunan nga ang atong COVID pwede siya motakboy labi na kay wala pa nakahimo sa ato ang mga minimum public health standards. Next slide. Next slide. So ang atong age group no sa mga dunay symptoms pakita nato ang below 1 year old doon natay moderate symptoms. So kani siya nagpakita nga ang mga bata nga less than 1 year old naa po sila yung mga symptoms nga moderate o mas grabe-grabe compared sa mga other age groups. Ang 1 to 4 years old, puro siya mga mild symptoms. No? Ang kasagaran ng uban, labi na sa mga 18 to 59 years old, doon na po tayo nakitaan nga asymptomatic. Nahibalaan na nato nagpositibo kay sila nagpaswab kay for travel requirements. Ang uban po, pabalik sila sa ilang trabaho. Next slide. So kani mao ang atong mga confirmed COVID-19 cases as to the vaccination status gikan sa August 29. So katong 92 nato ka mga kaso, doon na tay 14 nga unvaccinated. Apil na nini ang less than 5 years old. Kay kung hibaluan nato wala pa ta nagsugod sa tuang pagpamakuna sa less than 5 years old. Sa 5 years old to 11, doon naman tayo nakita nga doon ay mga kaso na ato gyapon ipahibalo nga mas maayo nga masugda na sila sa atong pagpamakuna. Later on, ang ato ang immunization nga coordinator, si Dr. Chu, magpahibalo pod nga og asa sila makaadto labi na katong wala pa nakasugod og pabakuna sa ilhang 5 to 11 years old. Sa kani sa vaccinated nato nga 78 ka buok, 96% are fully vaccinated of primary vaccines. Nagpasabot gyapon kini nga kinahanglan yun kita nga magpa booster, no? So kay ang boosterized nga mga kaso muminos pod ang ilahang severity sa symptoms o ang ila pong mga gipangbati dili kay panguban gani asymptomatic. So kinahanglan yun nga magpa-booster ta kay ipasabot gihapon ni Dr. Chu nga nung kinahanglan tang magpa-booster. Next slide. So mao ni siya sumpay na lang nako ang atong dengue cases, no, kay human sa atong COVID na mangyapon kaguol mangyapon kita kay nga atong dengue sa panahon sa ating ulan mudaghan ang atong temporary breeding places of our dengue carriers, no, ang atong mosquito nga nagdala sa dengue nga virus. So makita dayon nato dinhi nga makadaghan ang atong kaso sa dengue sa panahon sa ating ulan. Kini nga chart ato rin nga subdan pa ni ato pang 1998 sa hadugay nga panahon, no, do na kita 24 years nga nagsugod o nagsubay sa ato mga dengue cases dinhi sa atong dakbayan ug atong makita dinhi mao nga chart nga do na siya trend, mao ni gitawag og trending sa tuwang dengue cases. In every 2 or 3 years musaka ang atong mga kaso sa atong dengue cases. Kung atong madumduman ang pinakakatapusan atong pagsaka sa tuwang dengue cases ni atong wala pa ni abot si COVID ni atong 2019, undiin ang atong kaso ni lapas sa 3,000 ka mga kaso sa tuwang dengue cases dinhi sa atong dakbayan. Gikan sa 2019 hantod karon, that is 3 years, so do natay kabalaka nga musaka ang atong dengue cases karon ug tuod man. Next slide. Akita nato nga doon na tayo pagsaka sa atong kaso karon sugod atong Enero. Kanang mga blue bars mao kana siya ang number of cases nato sa milabayng mga bulan gikan sa Enero hangtod sa Agosto. Ang kanang line chart mao kana siya ang corresponding number of cases for the last year sa 2020.
mahibaluan nato ang atong mga kaso sa dengue for the last year was really ubos kumpara sa mga nanglabay mga katuigan. Next slide. So mao ni siya ang dagan sa ato ang mga dengue cases by weeks sugod atong January 1 hangtod karon. Timana nato nga pagsugod sa ating ulan ining week number 27 or 22 nagsugod na pagsaka ang ato mga dengue cases sa mga nagkadaiyang mga kabaranggayan nitong dakbayan. Next slide. O kanin nagpakita lamang nga kung musaka pa yun na doon na natay alert level kanang gray nga graph din na line graph mao na siya timailhan nga ni hapit na ta no actually na ay isa ka week nga naglapas ta sa ato ang alert level. So diin ato dayong gipahingusgan ang ato mga estratehiya aron makasugod ang ato mga nagkadaiyang mga kabaranggayan sa ilahang mga pamaagi no kaya ang atong strategy ani dili man kay ang City Health kundi ang atong community ang maguna sa atong mga estratehiya ilabi na sa ato ang 4S kundi ang atong unang S is search and destroy, pangitaon o gubon ang mga temporaryong itluganan sa ato ang dengue mosquito. Kung wala na sila'y itluganan ang lifespan sa usa ka adult mosquito, labi na ang female mosquito mudagan naman og usa ka bulan. So wala siya makapangitlog sa isa ka bulan, muminus ang numero sa ato ang dengue nga carriers nga mosquito. So ang atong dengue cases dili kayo mo takboy or dili kayo mo sikad or dili kayo mo kalat. Next slide. So mao na siya kanipod sa atong COVID-19 ibalik lang nato no doon natay pag-profile nato gikan September 4 hangtod sa September 4 from August 14. Ipakita lang ani nga chart ang atong mga na-profile sugod ni atong August 14 di na matikdan nato nga nagsugod nagsaka ang atong mga kaso. Next slide. Mao ni siya kaning gray, mao na siya ang mga local cases. Ang blue mao na siya ang mga ang dark blue mao na siya ang ato ang upwards no. Nakita nato na sa ubos nga portion kanang mga dark blue mao na ang atong mga authorized persons or ang atong mga health workers nga natakdan gihapon sa ato ang mga COVID-19. Dili tungod kay dili sila bakunado kundi continuous ang ilang exposure labi na sila nagbantay sa mga kaso diha sa mga nagkadihang mga hospital dining atong dakbayan. Next slide. Kani nga slide magpakita nga ang kanang surge karon nga atong gipadako ikaupat na siya nga mini surge butang nato nga mini surge ug although doon na pagbahar pag minus atong mga kaso dili gyapon ta magkumpiyansa ug ato gyapong ipabalik-balik ang atong mga estratehiya nga napaubos nato ang atong mga kaso o napakgan nato ang atong mga kaso sa COVID-19 pinaagi sa pag-practice atong minimum public health standards sa bida solusyon akip na ang atong vaccination. I think nakoy last slide Sir Jay. Mao ni siya ang weekly nato nga mga kaso or daily nato nga mga kaso sukad atong July 1 kundiin nagsugod og daghan ang atong mga kaso sa COVID-19 dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan. So mo lang una kini Ma'am Ara, mo ni siya ang atong status atong COVID-19. Dagan kaayong salamat Dr. Joey Rituya ang atong City Epidemiologist, ingon man Dr. Rachel Dabalia alang sa atong COVID-19 update, ingon man data specific karon. Usag kita sa unahan alang sa atong COVID-19 vaccination updates ato ang paminawon ato ang medical coordinator sa National Immunization Program, Dr. Aina Grace Chu. Doc, maayong buntag. Good morning, ma'am. Good morning, Cagayan de Oro. And good morning sa tanan. Ang ako ang i-update sa inyo is regarding the Pinas Lakas COVID-19 vaccination and booster campaign. Diin, ang ato ang goal is to immunize 90% of our senior citizens sa first dose and 50% sa ato ang booster 1 for the general population, which is the 12 years old and above. Palihog ko sa slide, sir. Dili. Kuan katong Pinas Lakas.
Base ani nga slide no, as of September 4, 2022, we only have 26 days to go in order to achieve the 90% senior citizen primary series and 50% of the booster doses. So sa pagkakaroon no, naanata sa 39.53% sa atong booster 1. Diin pagsugod ani atong July 26 naatay target nga 97,930 hangtod as of September 4 ang atong natagaan og booster 1 kay 11,464 pa lang. Ug sa atong senior citizen, ang atong nabakunahan sa Pinas Lakas Booster Campaign and COVID-19 vaccination, naalang kitay 88 ka senior citizen nga atong nabakunahan pagsugod ani nga campaign atong July 26. Ang total ani nga porsyento is only 81.50%. So napatay ubay-ubay na mga senior citizens na dapat nato pangitaon ug atong bakunahan for the primary series. So kaning sa 11,464 since the start of the campaign, natay pagahimuon nga text brigade ani sa ilaha para mutultol sila og adto sa atong mga vaccination sites para sila mabakunahan for their booster 1. And para pud ani sa ila nga eligible population for booster 1, manghatag sad ta og 1 month supply of multivitamins para sa ilahang tanan. So kaning senior citizen nga 88 lang kabuok ang nabakunahan, ubay-ubay pa napatay 5,173 ka mga senior citizen na angay pangitaon para ma-achieve nato si 90%. And gusto lang nako ipahibalo sa mga senior citizen nga gikan kay Mayor Clarex Uy through the CSWD. Matag senior citizen nga magpabakuna sa primary series ug booster 1. Tagaan nato sila og 3 ka kilong bugas para lang unta sa come on lang sa ilaha na magpabakuna gyud sila sa ilahang COVID vaccine. And nasa tay mga vitamins through the City Health Office na ipanghatag 1 month gihapon nga supply. Kung magpabakuna sila sa first dose, naa sila ay 1 ka bulan nga supply sa vitamins. Kung mobalik na po sila for their second dose, naagihapon sila ay 1 ka bulan nga multivitamins nga ihatag through CHO or City Health Office. Gusto lang po na ako i-announce no, nga sa 5 to 11 years old, di ba last week, nagsulti ko na until September 2 lang atong paabot. Sa katong daghan o ubay-ubay pa nga mga 5 to 11 years old nga bata nga wala pa naka second dose. Pero naaman gud tay advisory gikan sa Department of Health na ato yung igahin ang mga nabilin nga bakuna for the 5 to 11 years old para sa ilang second dose. Kay tuod man atong September 2, murag gamay ra gyud ang nitungha nga mga bata for the second dose nila sa COVID vaccine. So muna ang allocation ato na lang ibilin kay gamay-gamay naman lang ang nabilin base sa atong inventory sa vaccine sa Pfizer, Pedia. Murag mo sigo na lang gyud siya sa second dose sa 5 to 11 years old. And wala pa ta kabalo if kaning present government mo purchase pa ba og dugang nga bakuna for the 5 to 11 years old. So starting this week, there will be no first dose for the 5 to 11 years old na. So kaning mga vaccine ato nang ibilin for the second dose sa mga 5 to 11 years old. So akong panawagan karon sa mga mama o papa o mga guardians, palihog lang atong dadon sa vaccination sites atong mga bata para mabakunahan sila sa ilang second dose. Dagan salamat. Wala pa ko naman. Kanang next slide. Akong ipakita diri ang schedule sa ato ang vaccination for next week. So, as usual, no, naagyud tay Limket Kai Mall, which is a mega site, fixed site. So, tanan klase sa bakuna na adinha
all ages, pwede bakunahan din ha sa Limket Kay. So magsugod siya no, Sunday up to Thursday daily. Mag-break lang sila og Friday, pero magsugod sila og 9 a.m. to 4 p.m. Aduna sad kita sa City Health Office. Everyday gihapon ang sa City Health Office, Monday to Fridays. And for our mobile vaccination for this week, kinahanglan man gud nato tabangan ang atong mga barangays kay tuod man tuad didto sa mga barangay ang mga senior citizen ug katong mga booster 1 nga mga eligible vaccinees. So for this week, karong Lunes sa September 5 natay makabalan nga house to house konsolasyon nga house to house vaccination. So mo ni andam lang ta mga taga Makabalan ug taga Konsolasyon kay anhaon mo din ha sa atong mobile vaccination teams. Sa Tuesday puntod house to house ug mobalik na pud ta sa Kogon Market. Kay daghan gyud din ha ang mga eligible for booster 1 ug mga seniors. Sa Wednesday September 7 nata sa Lapasan ug puntod nga mobile vaccination. And mo man na akong giingon since last week pa na government, private offices, or private groups, pwede sila mo request sa City Health Office o kanang namantay infographics ani no kung asa sila pwede manawag, kung asa sila mag-request regarding sa pagpabakuna sa ilang mga private offices. So natay katong Support Zebra, palihog ko balik sa slide sir. O natay Support Zebra Company, and on Sundays natay kuan kanang unsa ni Indahag Square Garden Cockpit. So since last week pa nagsugod na ta sa kanang mga bulangan kay daghan man kaayo mga eligible booster 1 nga gapangadto sa bulangan nga wala pa in tawo nagpa booster 1. So naapod tay government offices no, Department of Agriculture o Department of Agrarian Reform. Si Department of Agrarian Reform nagpa-reschedule sila to September 16. So next slide. So maon ni naapod tay mga nangabrita og additional daghan nga sites sa mga barangay. So barangay health centers. So sa District 1, naatay 14 ka health centers nga atong gidugang sa mga existing sites. Akong nganla no, isa-isa na Bayabas, Balulang, Bonbon, Bulwa, Kanituan, Carmen Health Center, Ipunan Health Center, Kauswagan Main, NHA Kauswagan, Lumbia, Makanhan, Mambuaya, Patag ug Pagatpat. So kani nag-abrita og mga vaccination sites sa kada barangay. Kay ang ato untang strategy is vaccinate your own barangay constituents, vaccinate your own senior citizens, and vaccinate katong mga booster 1 nga naa sa inyong mga barangay. Para sad kani sila kay usahay wala na lagi ikapliti or layo sila sa vaccination site. So muna nagpaduol ta karon. So tanan mga health centers, almost all health centers are vaccination sites. And for the information sa tanan, nagmoratorium ang City Health Office sa kanang uban nga mga activities like seminars, meetings, katong among anniversary celebration. So wala mi himuon from September 1 to September 30 kung dili mamakuna lamang. So kung gusto ninyo magpabakuna, adto lang sa health center. Naa didto ang mga public health nurses at mga midwife at mga NDP. Ang ilang activity is just kaning res bakuna. Although dili po nato i-stop atong other services sa health center no, like routine immunization, prenatal, ato lang giuban kada adlaw ang COVID vaccination. So for District 1 natay 14 ka health centers. Next slide, sir. For District 2, natay gidugang 12 ka health centers. Mao ni siya no, si Agusan, Bugu, Kamamanan, Kugman, Gusa, Indahag, Lapasan Main, Makasandig,
Nazareth, Puntod or Makabalan, Tablon, and Puerto. So sama sa akong giingon ganina, kada barangay, sila-sila na ang mag-immunize sa ilang kaugalingong senior citizens ug katong mga booster 1. Kay sa miaging semana, nagpa-survey man ta sa atong mga barangays, daghantag nakita nga mga senior citizen nga wala pa naka-primary series. So muna atong tumong, paduulta, naata sa atong mga health centers. So kami sa City Health Office unta naghangyo no nga kung kinsa tong gusto magpabakuna naana tanan duol sa inyong respective health centers o hangyo pudta sa atong mga barangay officials na mag-encourage pod sa ilang mga barangay constituents to get the booster shots and have their COVID vaccination. So, mao lang to. Salamat. Thank you. Daghan kayong salamat, Dr. Ina Grace Chu, ang atong medical coordinator sa National Immunization Program. Auto, Doc, no, padayon gihapon ang pag-awhag sa ato ang mayor nga magpa-booster siya, kay siya mismo nagpa-booster. So, Doc, move on siguro ta sa mga pangutana nato sa atong kauban sa media. Kini siguro ang ato ang unang pangutana, Doc. Pila ang gakates karon everyday and pila ang mga positive and negative average siguro ni Doc ang ilahang gusto mahibalan? Sige. Salamat kay Miss Ara niya ng pangutana, no. Ang ato ang mga swab karon gikuan siya at subay punta sa giya gikan sa tuwang departamento sa kasanian o DOH kaning gitawag na to og selective or expanded nga testing. Ang giya na to ani ABCDE gyapon ang atong mga healthcare workers, ang katong mga with severe acute respiratory infection or SARI, katong ng mga simptomas, ang mga close contacts sa atong mga positibo sa atong COVID-19, mao ning atong gipahigayunan og libre nga pagpaswab sa nga under sa tuwa sa dakbayan or LGU nga pagpaswab. And then doon natay gipahigayon pod sa mga diri sa D ug E and F na dayon ang numero 1 ang katong mga pregnancy, no, related to pregnancy, mga buros ato pong ipahigayunan sila og swab, either rapid antigen test or ang atong RT-PCR ug ang katong for operations. Kini sila mao ang atong mga gipanghatagan sa ato ang pag-swab. Although ang uban nga nagpa-swab naa sa mga nagkadaiyahang mga laboratorio, doon natay mga laboratorio dinhi ang atong Red Cross, doon nata sa Maria Reina Xavier Hospital, Xavier University Hospital, doon nata sa CPMP or sa diha sa plaza, no? And then doon natay outside of Cagayan de Oro nga ang ilahang collection site na dinhi. So dili na to may baluan og pila gyud ang ilahang daily, although naatay mga resulta nga madawat. Ang ato lang masulti nga ang atong positives depende na, especially kay walay mga pag-swab sa adlaw nga Domingo, mao na minus ang atong mga positibo o ang atong mga swabs nga makuha sa adlaw nga Lunes. Thank you. Thank you, Dr. Joey. And this question is for Dr. Delia. Doc, kaganina nagka-mention na matud pa ka sa flag racing nga adunay ipanghatag nga freebies alang sa ato ang mga kauban ato ang higala nga magpabakuna. Doc, na nangutan nato ang mga kauban sa media kung posible ba kini mamahimong effective nga makaawhag kita nga magpabakuna ang ato ang mga higala. Naot pagyud unta. Ang atong mayor, grabe iyang ang iyang pag huna-huna gyud unsaon nga maawhag, mahikayat ang mga tao nga magpabakuna. Siya magud mismo naka-experience sa COVID and iya sad naka-experience sad siya sa unsa di ay ang mga advantages kung ikaw natagaan sa vaccine, no? Ang imong COVID dili gyud kaayo grabe og matagaan sad og tsansa ang imong kaugalingon nga makabatok sa sakit. Hinaut unta nga dili lang ta una sa tanan ang advantage gyud sa COVID vaccination nga atong makuha is already a freebies na gyud for us unta, no? Pero nadugangan pa ni siya katulaging 3 ka kilo nga bugas
And then for 1 month nga vitamins supplementation para sa atong mga senior citizen o even sa mga bata o the rest of the population nga magpabakuna. Daghang salamat, Dr. Rachel. And this question is for Dr. Aina Chu. Doc, what if na ay mga parents matod pa nga gusto nila ipabakuna ilang mga anak nga nag-edad 5 ngadto na 11 anyos? Wala na ba gid sila chance mabakunahan kay matod pa sa report sa CHO, wala na matod pa available. Muna no, kay na dawat man gud namo ang advisory gikan sa DOH last weekend lang na i-reserve na ang nabilin nga inventory nga Pfizer Pedia. Pero kung naay mga bata nga moadto gihapon for first dose, amo lang ilista ilang mga pangalan, kuhaon nato ilang cellphone number kay kung dili gyud mo tungha kaning mga second dosers for the Pfizer Pedia, pwede nato i-text tong mga bata nga gusto pa magpa first dose. And then sige lang, we will always update you if ever na naay madugang purchasing of the Pfizer Pedia vaccines. Kay mao man lagi na gasunod lang ta sa advisory gikan sa Department of Health na igo-igo na lang for the second dose ang nabilin nga mga bakuna. Dagan kaayong salamat, Doc. And of course, aduna patay dugang question, Doc. Kamusta na matud pa ang contact tracers nato diri sa Cagayan de Oro? Okay, salamat kaya nga pangutana, no? Haom kayo kay ang atong Department of Interior kaniadto nag-ayuda sila sa ato ang mga contact tracers, pero subo man nga nag-undang sila ni adtong Agosto 31. So practically ang ato karon natay mga volunteers nga ato pong ipahigayon, kani sila ang atong mga contact tracers gyapon nga gikan sa tuwang DILG nga na-deploy sa tuwa na sa atong opsen. Mao ni atong gipapadayon pinagi sa atong kahimanan sa tuwang CSIO kay Dr. Efren nga naghangyo ta nga ipadayon nato ang ilahang serbisyo, labi na sa pagpahigayon sa profiling, contact tracing na-deploy sa tuwang opsen diha sa City Health Office. Sa pagkakaroon, naduna kita'y 12 ka mga contact tracers nga atong ipapadayon, mga panisya, ang ilang serbisyo, gikan sa DILG, o karon under na sila sa atong local government unit. Aside pa sa atong mga naanda na to ng mga contact tracers, ang atong mga BHW, ang atong mga BNS, ang atong mga CDBs, padayon gyapon silang nagtabang nato, apil na ang atong mga barangay tanod sa pagpangita, o pag-ila, kinsa katong mga nagpositibo diha sa mga nagkadiyang mga kabarangayan din sa atong dakbayan. Daghang salamat, Dr. Joe. Last question gikan sa atong mga kauban sa media, Doc. Aduna kitay 31 karon nga admitted ug asa kini sila nahimutang karon, Doc. And adunay sumpay ang question, Doc, pila ang admission sa Center for Emerging and Re-emerging Infectious Disease nga giran sa NMMC, Doc? Ang atong sumada total, ang atong SIRID o ang atong NMMC, mudawat man sila sa kining dili lamang sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro, no? So ang ilang ihatag nga data nato, like for example, usually naghatag ni sila sa nato kaniadto na sila mga 22 ang ilang mga kaso karon. Ang uban ana nasa SIRID. Ang kasagaran nga nasa SIRID, either ilahang mga empleyado nga kinahanglan i-admit nila kay mga moderate ang mga kaso, o ang dili taga Cagayan de Oro. So suffice to say nga kani mga admissions nato nga 31 kabuok, divided ni sila sa NMMC. So mingon kong 22 ang nasa NMMC, pero ang uban ana dili gyud taga Cagayan de Oro. Ang uban nga nang-admitted nato nga mga kaso na sa mga nagkadiyang mga private hospitals dinhi sa atong dakbayan. Again, Dr. Joey Rituyang ato ang city epidemiologist. Siguro mga doctors, so padayon kita sa ato ang pag-wrap up ingon man dugang pahibalo ato ang unhan ato ang sugdan kang Dr. Aina Grace Chu alang usab sa iyang pagpahibalo ingon man dugang pag-awhag sa COVID-19 vaccination. So maulang to, no, ako lang panawagan sa atong senior citizens. This is for you. Protection ni against COVID, since you are the most vulnerable population na kanang
matakdan sa COVID na dili maayo ang gawas kung magrabihan ta sa COVID sa mga senior citizens. O katong sa mga booster 1, manawagan gihapon ta sa mga wala pa nakapa-booster 1 kay basin abi ninyo na naka first dose, second dose mo, okay na. Pero sama sa uban bakuna, ang effect sa usa ka vaccine muhinay, mugamay, or muwane siya as time goes by. So mo na magkinahanglan ta og booster dose para mapukaw balik ang kanang immunity nga gi-provide sa ato ang first dose ug second dose. Ug katong sa mga 5 to 11 years old nga due and overdue for their second dose, please lang adto na sa atong mga vaccination sites. Sa akong ginganlan nga mga vaccination sites, pwerte nang daghana. So murag dili na gyud siguro ta maka-miss nga magpabakuna o magpa-booster sa COVID vaccine. So palihog lang mo lang ni among panawagan para ta maka-achieve sa ato ang accomplishment, and we have only 26 days to go para nato makuha ang ato ang 90% sa senior citizens ug 50% nga booster 1 among the general population. Daghang salamat ug magkita-kita ta sa vaccination sites. Salamat kayo. Daghang salamat, Dr. Aina Grace, Medical Coordinator sa National Immunization Program. Now let's move on to Dr. Joey Retuya, Doc. Salamat sa Ma'am Ara. So ang ato lang, padayon ang atong pakigbugno nining salot nga si COVID-19 o padayon gihapon ang atong mga estratehiya aron kita makapakgang sa kaila pa o pagdaghan pa sa itong mga kaso sa COVID-19 ini sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang una natong mga panawagan, maugyapon ang paghimo sa itong mga minimum public health standards. Doon na bagong ngalan o doon na bagong meaning na ang atong bida karon gikan sa itong Department of Health. Ang D nila is, sa in English pa ni siya, ato pa ni siyang ipahaom, best fitted mask should be worn. Subot pasabot, atong una, bawal ang walang mask. So kinahanglan yapon ang masking, no? Bisan pa to og dunay mga ubang mga LGU nga nagpahigayon na sa pawala, no? Easing up of masking in their different LGUs. Kita dinhi sa atong dakbayan magpabilin pinaagi sa suporta sa atong halangdong mayor Clarix Uy nga magpadayon kita og pagpahimo sa ato ang mask, no? Paghimo, pagsulob sa atong mask, pero atong kinahanglan kanang best fitted mask o insakto nga pagtaod sa mask. Dili ang mask nga walay labot ang ilong or naa sa suwang lang. So kinahanglan akip yun ang ilong apil nga matabunan sa atong mask. Ang ikaduhang litra sa atong bida, ang I, ang kaniadto is unsa may meaning anang I kaniadto. So karon isolate na. Isolate yourself when you are sick. And then ang letter D is double up your protection pinaagi sa vaccination o ang pagpahigayon sa booster, no? Ug ang A is ang airflow, diin ang alfresco o maayo nga airflow sa usa ka buhatan. Kinahanglan ablihan ang mga bintana o mga pultahan aron lang maka-circulate ang maayong air. So kini nga mga pahimangno nato or mga estratehiya ato gyapon ipadayon. So minimum public health standards, ang atong hand hygiene, ang atong cough etiquette ato gyapon ipahigayon. Kay kining duha ang minimum public health standards, ang atong social distancing, mao ang atong mga armas nga atong mapaubos pa ang atong mga kaso sa COVID-19. Dinuyugan kina sa ato ang pagpa-strengthen sa ato ang vaccination dinhi sa atong dakbayan. Salamat ug maayong buntag. Dr. Joey Retuya, ang atong city epidemiologist. And now ang ato paminawon ang iyang pag-awhag ingon man iyang mga pahinumdom mga ato ang City Health Officer Dr. Rachel Dabadilla. Okay, salamat gyud sa nagtan-aw ug naminaw sa atong paghatag og update sa atong COVID response. Hinaut-unta nga mo respond sad kita positively by submitting really ourselves to vaccination, whether it's primary or for booster already. Og gusto sad ta we would like to also say good morning sa tanan natong mga
field workers nga busy karon pagpanghatag sa COVID vaccination sa tanan mga naginganla na ganina nga mga health centers. So salamat sa higayon o hinaot unta nga magpabilin nga mabinantayon, and may God grant us a happy and healthy weekend. And the rest, please have yourself nga matagaan gyud og booster aron nga ang atong gipaabot nga Pasko ato mang masaulog in full, no? When we say in full, kompleto ang pamilya. And then himsog ang pamilya nga magasaulog kita sa Pasko. So maayong buntag sa tanan. Rachel, mao lang siguro to ang ato ang subli nga ato ang pagpahibalo ingon man magmapahinumdum sa atong mga higala diri sa Dakbayan sa Cagayan. Sa una pa diri si kini si Aral siya may bulaseg sa City Information Officer, kauban ang ato ang City Health Officer Dr. Rachel Dabadilla, ang ato ang City Epidemiologist Dr. Joey Rituya, ingon man atong Medical Coordinator sa National Immunization Program alang sa sinimanan natong COVID-19 press briefer ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex. Uy, maayong adlaw sa tanan, dalay ko ng Diyos.